Nasimulan ko yung pantry hindi out of happiness lang or out of inspiration, out of necessity. Kailangan siya. Parang since Christmas, para siyang regalo na mag-a-arrive kung kailan mo siya pinakakailangan. Tapos andyan lang talaga siya. Isipin mo, nagbigay siya ng hope nung time na binibilang natin yung COVID cases. Dumating yung time na binibilang yung pantries. Bawat saan ako pumunta, may mga kasalubong ako na pumila ako sa pantry or nag-pantry ako. Tapos hindi lang siya sa kalsada, ganyan. Tapos eventually, nung dumami kasi yung donation sa Maginhawa or iba pang pantries, nagpapadala kami sa mga city jails. Tapos yung pakiramdam nila nung napadalhan yung mga kasama natin na nakakulong, sabi nila, may mag-support sa family namin, ang laking tulong. Pero yung hindi kami makalimutan dito sa kulungan, ang laking bagay. Tuwing nami-meet ko sila, naka-encounter ko sila, hindi ko makitang ako yung nagbigay. Kasi hindi naman patrain yung pantry, community siya. Pero mas nakikita ko sa bawat thank you, sa bawat kwento, mas ang dami kong na-receive, ang dami mong nakilala, and na-empower pa yung mga tao sa community. Isipin mo, tricycle drivers magbibigay, indigenous people mag-aabot. Doon na parang, ano pa kaya tayo na may kaya tayo, medyo komportable yung buhay natin. Magandang question, ano yung kaya nating ibigay? Ano yung blessing na dumating sa atin na kaya nating i-share? Honestly, akala ko ang last na mga taong kaya mag-donate sa pantry, yung nasa laylayan ng lipunan. Tapos akala ko yung mga farmers, ay, di nila kaya kasi nangungutang nga sila, di ba? Pero yung day na nag-survive yung pantry, yun isa pang miracle. Akala ko wala nang dadating na donation, ang haba ng pila. Tapos biglang dumating yung mga kamote galing sa magsasaka ng Panikit-Tarlac. Tapos doon ko na-realize na imagine itong mga taong to, nahirapan din sila pero kaya nilang magbigay. At some point, yung community pantry nationwide umabot ng 6,700 community pantries. Tapos bawat probinsya may translation. Ngayon, nawawala na siya, hindi na namin makip track kung anong probinsya yung meron. Pero para sa akin, na-serve niya yung purpose niya nung pinakakailangan siya. And ako personally, nagpapahinga ako, nire-regroup ko yung sarili ko kung bakit ba ako nag-pantry, bakit ba ito yung advocacy ko. Tapos may plano ko at may mga kasama rin ako na ituloy pa siya. Yung start kasi ng pandemic, ang tanungan natin sa isa't isa, anong ambag mo? Pero yung magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan, respectful siya kung nasa ang parte man ng journey yung tao. So kailangan lang siyang parang safe ka dito. Yun lang siya. Buhay talaga siya pero ko-comfort niya na, okay lang, kain lang tayo dito, pahinga lang tayo dito, maintindihan ka namin kung wala ka pang enough na pangpakain sa pamilya mo kasi mahirap talaga yung buhay eh. Yung pantry, na-realize ko, hindi ito yung kagaya ko na, hindi sila mayayaman lang din. Sila yung alam nila yung gutom, yet kaya nilang magbigay. Madami akong wish para sa Pilipinas. Tapos kaya ako siya wini-wish kasi alam kong matutupad siya. Basta lahat tayo, wini-wish siya at saka may ginagawa kahit maliit na step para simulan yung mga pangarap na yun.